biyaya at kapayapaan na nagmumula sa ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng ating Jesucristo sumagana nawan lahat sa bawat isa sa atin. At muli natin pag-aaralan ang salita ng Diyos sa ating nakaraang pag-aaral doon sa John chapter 4 verse 5 to 11 na sinabi ng ating Panginoon Jesucristo doon sa babaeng Samaritana, painumin mo ko. At sabi naman ng babaeng Samaritana, paano ikaw na isang Hudyo ay humihingi sa akin ng maiinom sapagkat ako'y babaeng Samaritana? Ang sabi naman ng ating Panginoong Kristo, kung napapagkilala mo kung ano ang kaloob ng Diyos at nakikilala mo kung sino ang sa'yo nagsasabi, painumin mo ko, hihingi ka sa Kanya at bibigyan Kanya ng tubig na buhay. Kaya dahil dito, ito muli yung ating pag-aaralan na bakit tubig na buhay ang ibibigay ng ating Panginoong Kristo. Sapagkat sa pag-aaral, sabi nga, kung alam ng babaeng Samaritana kung ano ang kaloob ng Diyos, siyempre ano ba ang kaloob ng Diyos? Buhay na walang hanggan. Ayon nga sa Romans chapter 6 verse 23 na ang sabi nga roon ay ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, datapwat ang kaloob na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus. Nang ibig sabihin, ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan, ayon nga sa kanyang panalangin sa John chapter 17, verse 1 to 3, ang buhay na walang hanggan ay nasa pamamahala ng ating Panginoong Kristo. Siya yung nagbibigay ng buhay na walang hanggan at nasa kanyang pamamahala yon, wala nga sa Ama. At lahat nga na natututo sa Ama ay dinadala sa ating Panginoong Kristo. At dito, kung alam na ng babaeng Samaritana kung ano ang kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggan, hihingi siya ng buhay na walang hanggan. At kanino niya hihingin? Sa ating Panginoong Kristo, kung nakikilala niya ang ating Panginoong Kristo na siya yung manunubos, ang Misayas, ang tumubos ng sala ng sanlibutan at ang pamamahala ay nga sa kanya nga. At dahil dito, kung hingi niya ito sa ating Panginoong Kristo, ang sabi ng Panginoong Hesus, ibibigay niya ay tubig na buhay. Hindi sinabi ng Panginoon, bibigyan kanya ng buhay na walang hanggan. Sa mga tuwid, ang kaloob ng Diyos, buhay na walang hanggan, pero kapag hiningi sa ating Panginoon Kristo, ang ibibigay niya ay tubig na buhay. Kaya dito ay pag-aralan natin, pag ibinigay ng ating Panginoong Hesus ang tubig na buhay, yung ba ay nangangahulugan ng buhay na walang hanggan? Yes, yun ay nangangahulugan ng buhay na walang hanggan, but relatedly, kailangan ito ng bawat tao habang siya ay naririto pa sa ibabaw ng lupa. Kaya ang sinabi ng ating Panginoong Hesus, ang ibibigay niya, tubig na buhay. Kaya dahil dito, ang tubig na buhay, ito ay ang buhay. Okay, ito yung buhay. Ano ba yung buhay? Sabi nga ng John chapter 1, sabi ron, nasa kanya ang buhay. Ito yung pagkakasabi ng John chapter 1. Ganito ang sinasabi sa verse 4. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng tao. Nasa ating Panginoon o nasa berbo ang buhay. Ano ba yung buhay? Yung buhay kasi yung tinatawag na sigla o kasiglahan. Ano ba yung sinasabi ng awiting Pilipino na ating napapakinggan? Masdan mo ang mga bata. Ang buhay ay hawak nila at yun naman ay totoo at yun ay merong malaking katotohanan. Gaya ng sinasabi ng banal na kasulatan sa aklat ng Matthew chapter 18 verse 1 to 5 na sinabi ng ating Panginoong Hesus ay huwag niyong pagbawalan ang mga bata na lumapit sa akin, or else ilapit niyo ang mga bata sa akin sapagkat ang kaharian ng langit ay kagaya sa mga batang ito. Nang ibig sabihin, ang buhay ay nasa sa kanila. And then, yung mga bata, innocent of sin. Hindi sila accountable about sa kasalanan. Kaya nag-i-exist sa kanila yung tinatawag na kasiglahan ng buhay, yung fullness of life dito sa ibabaw ng lupa. Kaya sabi nga ng marami, ang sarap maging bata. Una, walang mga problema, walang alalahanin. Sabi nga, hindi nababalisa sa buhay, hindi sila nababalisa sa kanilang paglaki, sa kanilang kinabukasan. Basta sa kanila lamang, sila'y maglaro, magsaya at magpakasaya.
Yun talaga ang buhay ng mga bata. Kaya sabi ng Panginoon, malibang kayo ay maging kagaya ng isa sa mga batang ito, kailanman ay hindi kayo makakapasok sa kaharian ng langit. Kaya yung ibig sabihin, ang kaharian ng langit ay kagaya daw sa isa sa mga manliit na batang iyon. At nasa kanila nga yung buhay. Okay, balik tayo doon sa tinatawag na buhay. Yung buhay kasi yun ang nagbibigay ng sigla sa buhay ng tao. At yung buhay na yon ay taglay ng banal na espiritu. Ang banal na espiritu, ito yung sinasabi sa John chapter 7 verse 37 to 39 na sinasabi nga ng kapistahan, sumigaw ang ating Panginoong Hesus ng malakas na tinig at nagsabi, kung ang sino mang tao ay nauuhaw, lumapit sa akin at uminom ng tubig na buhay. Gaya na sinasabi ng banal na kasulatan, mula sa loob niya ay babalong ang mga ilog ng tubig ng buhay at ito'y sinalita niya sa pamagitan ng Espiritu Santo na tatanggapin ng bawat isang sumasampalataya sa Kanya. Kaya ibig sabihin, kung titingnan natin, kagaya na sinabi ng ating Panginoong Hesus sa babaeng Samaritana, ang umiinom ng tubig dito sa balon ni Jacob, muling nauuhaw. Pero yung umiinom ng tubig na ibibigay ito, kailanman ay hindi na siya mauuhaw. At yun din yung sinabi niya sa John chapter 7 verse 37 to 39, na ang umiinom ng tubig na yon ay hindi mauuhaw magpakailanman, kundi babalong sa loob niya ang mga tubig ng buhay. At yun daw ay sa pamagitan ng Espiritu na tatanggapin ng bawat isang sumasampalataya sa Kanya. Sa mga tuwid, ang banal na Espiritu, ito yung tinatawag ng ating Panginoong Hesus na tubig na buhay, na magbibigay ng lubos at ganap na kasiyahan sa buhay ng tao. Relatedly, ito rin ang sinasabi sa aklat ng Lucas, chapter 11, verse 9 hanggang sumusunod na talata, na sinasabi ron sa banal na kasulatan o natatala sa kasulatang yaon na sinasabi, kumato ka, pagbubuksan ka. Humingi ka, bibigyan ka. Humano ka, makasusumpong ka. At sinabi ron, kayo nga, bagamat masasama, marunong kayong magkaloob ng mabubuting kaloob sa inyong mga anak. Gaano pa kaya ang inyong Ama sa langit ang hindi magbibigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Kaya ito yung pinakang cueing na pinaparamdam, ipinapahayag na ng ating Panginoon, ipinapahiwatig na niya. Kung meron din lang kayong hahanapin, kung meron din lang kayo nahihingin, ay hingin na lang ninyo ay yung tinatawag na pinakang the best, ay ang banal na Espiritu. Kaya dito atin makikita, alam naman natin ang pangangailangan ng tao. Ang tao humihingi ayon sa kanyang kailangan. Kaya nga ang tanong, meron ba namang tao na totoong humihingi ng banal na Espiritu? Ano ba yung totoong humihingi ng banal na Espiritu? Ito kasi, yes, marami pong humihingi ng banal na Espiritu. Kanya-kanya lang motibo, kanya-kanya lang ang pagnanais o desire. Sabi nga, pero ang pinakang totoo na humihingi ng banal na Espiritu, kailangan talaga niya. As in, kailangan niya. Kapag naunawaan niya, kailangan niya ito yung kanyang hihingin. Kaya napakahalaga na malaman ng buhay ng tao o malaman ng tao ano ba ang pinakang kailangan niya. Kaya ito na nga yung pahiwatig ng ating Panginoon Hesus. Kung ikaw ay merong hahanapin, makakasumpong ka. Kung ikaw ay hahanap, makakasumpa. At kung ikaw ay merong hahanapin at kung merong kang hihingin, harinawa, ang pinakandabis na ang iyong hihingin at pinakandabis na ang iyong hahanapin. Gaya rin ito ng isang pahiwatig na sinasabi ng isang awiting Pilipino din. Bagamat malalim din yung mga awitin nila. Ang sabi ron ay, nakita mo na ba ang mga bagay na dapat mong makita? Nagawa mo na ba ang mga bagay na dapat mong ginawa? Kalaganan tali sa pa, imulat mo yung mga mata, kay sarap mabuhay, lalo na't alam mo kung saan ka papunta. Gising na kaibigan ko,
Awitin ito natin mga Pilipino at ako po'y tuwan-tuwa sa awitin yun. At bago naman ako sumampalataya sa ating Panginoong Kristo at magpatubos ng buhay sa Kanya, ay naging hilig ko na yung awitin na yan. At inaalam ko nga nang nagbabasa na ako ng Biblia, parang related siya sa banal na kasulatan. At ito naman related na sa pinag-aaralan natin. Bakit? Ang Lucas chapter 11 verse 9 hanggang sumusunod na talata ay nagpapahiwatig kung meron kang hihingin at kung meron kang hahanapin at kung meron kang gustong mabuksan sa iyo ay ang banal na Espiritu na. Kaya sabi ng Panginoon, gaano pa kaya ang inyong Ama na nasa langit ang hindi magbigay ng Espiritu Santo sa mga humihingi sa Kanya? Kaya lang ang malaking tanong doon, meron bang humihingi talaga ng banal na Espiritu sa ating Panginoon Diyos na talagang masidhi yung pangangailangan niya? Kasi ang tao kapag may karamdaman, talagang lumuluha yan sa paghingi ng kagalingan. At kung ang pamilya naman ng isang pamilya ay nagugutom, lalo na ang ama ng tahanan, sa pagdaing nila sa ating Panginoon Diyos, lumuluha talaga yan. Dahil kailangan nila ang kanilang hinihingi, kailangan nila ang pagkain, kailangan nila ang pambayad sa mga bayarin, kailangan nila ang kagalingan kung may karamdaman. Pero sa pamagitan ng banal na Espiritu, saan natin gagamitin ang banal na Espiritu? Bakit hindi ganun kasidhi, yung ganun kabigat yung paghingi ng tao? Kasi nga, hindi ho natin alam kung ano nga baga ang meron sa banal na Espiritu. Okay, balik tayo. Ang tubig na buhay na sinabi ng John chapter 7 verse 37 to 39, ito yung Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya. Then, ito rin, kung mayroon man tayong hihingin sa Ama, pinaka-the best na daw ay ang banal na Espiritu. Relatedly, si Haring Solomon na ating pinag-aaralan, humingi siya ng karunungan. At yung karunungang hiningi niya sa ating Panginoon, wisdom, ito'y persona. At kung ito ay persona, wisdom, sinabi ng Kawikaan chapter 8 verse 12, akong karunungan ay tumatahan sa kabaitan. Nang ibig sabihin, ang karunungan ay isang persona. Hindi alam ni Haring Solomon, humingi siya ng karunungan para mapamahalaan ng bayan ng Diyos. Pero hindi niya alam, ang nahingi niyang karunungan ay isang persona, wisdom. Wisdom is an ability to choose right. Kaya lang ang kaibahan na ating makikita sa banal na kasulatan, sa English King James Version, ang Espiritu ng Diyos ay tumatahan sa banal, ang banal na Espiritu ay tumatahan sa bagong tipan, sa loob. Sa lumang tipan, sumasa kanila. Kaya sa English, yun ang ating napansin. The Spirit of the Lord is upon them. The Spirit of the Lord is unto Him, unto them. Upon and unto. Pero dito sa bagong tipan, ang mapapansin natin, the Spirit of God and the Spirit of the Lord is dwell in Him. The Spirit of God or the Spirit of the Lord, Spirit of Jesus Christ or the Banal na Espiritu is abide in Him. Nang ibig sabihin, sa bagong tipan ang ginagamit ay abide at saka yung dwell. Ibig sabihin nananahan. Sa lumang tipan, walang ganun. Ang nakalagay sa lumang tipan is upon at unto. Nang ibig sabihin, yung hiningi ni Haring Solomon na wisdom, dahil wala pang ang tumutubo sa kasalanan ng tao, sumasa kanya. Pero hindi siya tahanan sa loob niya. Yun yung banal na templo. Hindi siya tahanan, hindi kagaya sa bagong tipan. Tahanan ng banal na Espiritu o templo ng Espiritu Santo. Yun sinasabi sa banal na kasulatan, 1 Corinthians chapter 6 verse 18 to 19 at 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Nang ibig sabihin, ang banal na Espiritu pag nananahan sa loob ng tao ay nagiging templo ng Diyos. At yun ay proseso. Kaya ngayon sa lumang tipan, ito yung makikita natin. Tanging si Haring Solomon ang sinabihan ng ating Panginoon Diyos, siya'y aking anak. Nang
Ang ibig sabihin, ang bayan ng Israel, ang bansang Israel, ang tawag niya ay children of God. Pero personally or individually, si Hari Solomon lang ang sinabihan niya, siya ay aking anak. Nang ibig sabihin, sapagkat ang nahingi ni Hari Solomon ay ang karunungan at ito'y persona ng banal na Espiritu. Sabi nga natin, hindi alam ni Hari Solomon, kumbaga sa dart, naka-bullseye si Hari Solomon. Pero bullseye, meron pang cherry. At yung cherry, yun ang hinahanap ni Hari Solomon sa ating pag-aaral about emptiness of blood. Kasi nga wala pang tumutubo sa sala ng tao. At yung cherry sa dart ay naririto sa bagong tipan sapagkat may tumubos na sa kasalanan ng tao ang ating Panginoon Kristo. At ang banal na Espiritu mananana sa loob ng tao at ang ginagamit sa King James Version ay dwell and abide. Hindi apan, hindi anto. Kaya ngayon, yung tubig na buhay na sinabi ng ating Panginoong Hesus, ito ay sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ano nangyari kay Haring Solomon? Nang tanggapin niya ang karunungan. Yes, nagkaroon nga siya ng karunungan, pero empty pa rin yung buhay niya. Yes, ang sabi sa kanya ng ating Panginoon Diyos, ang hindi mo hiningi, ibibigay ko sa inyo. Ibibigay ko sa iyo ang karangalan, ang kadakilaan, ang kayamanan, ang katanyagan, ibibigay ko sa iyo yan. At ang karunungan na hiningi mo, ibibigay pa rin. Hindi na hiningi ni Hari Solomon ang katanyagan. Hindi na hiningi ni Hari Solomon ang mga kayamanan. Pero ibinigay sa kanya ng ating Panginoon Diyos. Sapagkat ang hiningi ni Hari Solomon ay naging kalugod-lugod sa ating Panginoon. Ito ngayon ang bagong tipan. Sa pagtanggap natin ng banal na Espiritu, ibinabalik din sa atin ng ating Panginoon Diyos yung tinatawag na wisdom, holiness, and righteousness. Wisdom is an ability to choose right. Then, ang larawan at wanos ng Diyos sa ating pag-aaral, ang larawan at wanos ng Diyos sa buhay ng tao ay ang holiness and righteousness. Kaya dahil dito, kapag ibinigay ng ating Panginoong Hesus yung tubig na buhay sa pamagitan ng banal na Espiritu, babalik sa ating tinatawag na righteousness at yung holiness, and that is a wisdom. Yun lang ang magiging rule ng ating buhay. Siguro pag-aaralan ulit natin yan sa susunod, no? Kasi yan ang sinabi ng banal na kasulatan. Ang tipan, ang bagong tipan, ang batas ng Diyos itatatak sa ating puso, maging sa ating isipan. Then yung rule of law ng ating Panginoon Diyos na ibibigay sa tao sa pamagitan ng bagong tipan, yan lamang yun, the holiness and the righteousness. Maybe sa kasunod na pag-aaral na lang natin ito, bibigyan ng focus. As of now, ito na lang muna. Yung tubig na buhay. Ang tubig na buhay, yan yung buhay. At yan yung banal na Espiritu. Ngayon, kung si Hari Solomon ay pinagpala ng ating Panginoon, dahil nahingi niya ang karunungan, pero yung karunungan o yung persona ng banal na Espiritu, yung karunungan na tinanggap niya, sumasa kanya. Pero yung banal na Espiritu, hindi nananatiling nananahan sa loob niya, na gaya ng isang banal na templo. Kaya ang tinatawag na banal na Espiritu o Espiritu ng Diyos, laging ginagamit sa lumang tipan ay upon them, upon Him. Unto them and unto Him. Sa bagong tipan ay dwell and abide. Okay. Ngayon, eto yung buhay. Ang ating Panginoong Hesus nasa kanyang buhay, yung kasiglahan. Then, yung buhay na yun ay sa pamagitan din ng banal na Espiritu na tatanggapin ng mga sumasampalataya sa ating Panginoon Kristo. Kaya sa Book of Acts chapter 1, ito yung sinabi ng ating Panginoong Hesus doon sa verse 8 hanggang sumusunod na panata. Hintayin ninyo ang pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Sasangkapan niya kayo
ng kapangyarihan. Nang ibig sabihin, habang naririto ang mga sumasampalataya sa Panginoon, meron silang sangkap ng kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yun ay hindi para lumupig sa kapwa-tao, hindi ganon, kundi isang kapangyarihan na na-overcome natin yung buhay or na-fulfill natin yung buhay. Isang kapangyarihan na hindi tayo madadaig ng tukso ng kasalanan. Hindi tayo madadaig ng pagtukso na tayo ay humiwalay sa ilalim ng kapangyarihan at pamamahala ng ating Panginoon Diyos. Kaya sabi ng Panginoon sa Acts chapter 1, hintayin nyo ang pagbaba ng kapangyarihan. Sasangkapan kayo ng banal na Espiritu. At yun nga, ng araw ng Pentecostes, bumaba sa kanila ang banal na Espiritu. At dahil doon, nagkaroon sila ngayon ng tinatawag na lakas ng loob. Sapagkat ang banal na Espiritu, ito ang nagbibigay ng liwanag sa buhay ng tao. Nagbibigay ng liwanag ng kaisipan ng tao na gaya na sinasabi natin about the emptiness of life, nagsuswitch on. Yung banal na Espiritu sa buhay ng tao at ang buhay ng tao ay muling nagdiliwanag at nauunawaan niya ang mga bagay-bagay ng ating Panginoon Diyos at ang mga bagay na nangyari at kalagayan sa buhay ng tao at ang mga bagay na darating ay ipinapaalam din ng ating Panginoon Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Ngayon, habang tayo'y naririto sa ibabaw ng lupa, masarap na makarating na sa tinatawag na kaharian ng ating Panginoon. Bagamat yun ay inihanda. Pero, ang pinakang mabigat na dapat nating magampanan, or else hindi naman yung mabigat na mabigat. Ibig sabihin, napakahalaga. Yung buhay natin ay maging makabuluhan sa ibabaw ng lupang ito na ating kinagampanan. Kasi kapag natanggap natin ang mga biyayang ito sa pamagitan ng banal na Espiritu, yes, natanggap natin ang buhay. Wala tayong maiisip, paano naman yung aking kapwa? Paano naman yung iba? Nakita na natin ang buhay. Nakita na natin ang kagalakan, katuwaan, ang kasiglan. Nakita natin ang katotohanan ng biyaya ng ating Panginoon. Pero ito ay nalilihim pa sa ating mga kapwa-tao o sa marami pa nating kababayan. Hindi lamang sa ating kababayan, kapwa-tao, basta tao, kapwa-tao. Sapagkat ang pagmamalasakit ng ating Panginoon Diyos, na sinasabi nga, pinagmalasakitan tayo ng Panginoon at yun ang pag-ibig niya sa atin. Gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak na si Jesus upang ang sino man sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Yung pag-ibig na tinatawag na yun ay pagmamalasakit. Then kapag natanggap natin ang pag-ibig ng ating Panginoong Jesus, lalabas sa ating kalooban yung pag-ibig na yun at yun ay walang iba kundi ang pagmamalasakit sa ating kapwa-tao. Nang ibig sabihin na ang ating kapwa ay makasumpong din ng biyaya na nagmumula sa ating Panginoon. At dahil dito, tayo ngayon ay tinatawag bilang mga saksi sa bagay na ito. Gaya ng sinabi ng banal na kasulatan, una, pinatotohanan na ito ng ating Panginoong Kristo. Ang sabi nga ng Revelation chapter 1 verse 5, mula kay Hesus Kristo na siyang saksing tapat. Panganay sa mga patay, pangulo ng mga hari sa lupa, doon sa umibig sa atin at sa nagkalag sa ating kasalanan sa pamagitan ng kanyang banal na dugo. Ang Panginoong Hesus ang siyang saksi. Nang ibig sabihin, maraming bagay na sinasaksihan ng ating Panginoong Hesus. Dangan nga lamang na hindi nga lang maunawaan ng tao ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo sapagkat yung spiritual na buhay natin hindi pa nga nagiging active. Pero kapag tayo ay nababagbag yung kalooban, nangungulila yung ating kaluluwa, agad tayong tinatrabaho ng ating Panginoong Hesus. Kaya ibig sabihin, nakikita ng Panginoon, andyan yung mga potensyal. Yung kaluluwa natin nangungulila. Nang ibig sabihin, yung spiritual natin nagigising. At kapag nagising yung ating spiritual, doon na tayo tutulungan ng ating Panginoong Kristo na buksan sa atin ang mga hiwaga ng kanya sa mga salita, lalo na kung tayo po
ay makapasok sa dugo ng tipan. Kaya dahil dito mga kapatid sa ating Panginoon, kapag ibinigay ng ating Panginoon Jesus ang tubig na buhay, isang garantiya na natanggap niya ang buhay na walang hanggan. Bakit? Hindi niya ibibigay ang tubig na buhay kung hindi magiging karapat-dapat ang tao. Bakit? Hindi niya ito matatanggap. Hindi niya ito nanasain. Hindi niya ito hihingin. Kaya ngayon, bakit tubig na buhay? Para sa gayon, habang tayo naririto sa ibabaw ng lupa, napupulpil natin ang buhay, and then pinatutunayan natin na ito ang kailangan ng lahat ng mga tao na naririto sa ibabaw ng lupa. Mapulpil nila yung tinatawag na buhay. At yun yung sinasabi nga natin na emptiness of life. Sa aklat ng Jeremiah chapter 2 verse 13, ang sabi ng ating Panginoon sa banal na kasulatan ayon sa talatang yaon, na dalawang kasamaan ang ginawa ng bayan o kasalanan ginawa ng kanyang bayan. Iniwan siya, yun ang unang kasamaan. Iniwan siya na bukal ng tubig na buhay. Siya yung bukal na tubig na buhay. Iniwan siya. Ang dahilan kung bakit iniwan ang ating Panginoon Diyos ng kanyang bayan ay upang gumawa daw ng mga balod na walang tubig at hindi malalamnan ng tubig magpakailanman. Kaya malalim din yung talinghagang yon. Pero sa ating pag-aaral, hindi na yun malalim kasi nag-uusap-usap tayo ayon sa espiritual ng ating Panginoon Diyos. Kaya naunawaan natin na ang ibig sabihin, ang ating Panginoon Diyos, ang Ama, siya yung bukal ng tubig ng buhay. Kaibahan nga lamang nun kung bakit si Hari Solomon ay hindi nakasumpong ng tunay na buhay, yung tinatawag na fulfillment of life, sapagkat wala nga tumutubos masasala ng mga tao. Pero ibinigay naman sa kanya ng ating Panginoon yung pangako ng kautusan, magiging dakila ka, yayaman ka. Yun nga ang nangyari kay Hari Solomon, naging dakila, naging mayaman. Then, eto rin, dumami rin ang lahi ni Hari Solomon kasama sa pangako sa kautusan. Ngayon, eto ngayon. Ang sabi ng Panginoong Diyos sa Jeremiah chapter 2 verse 13, iniwan ako ng aking bayan na bukal ng tubig na buhay. Nang ibig sabihin, nasa kanya na ang buhay. Siya ang nagbibigay ng buhay. Nang ibig sabihin, yung existence of life. Nagaya nga na magbibigay ng ganap na kasiyahan sa buhay ng tao. Para lang daw gumawa ng mga balon na wala naman tubig, na hindi malalam na ng tubig. At ito naman talaga yung related sa pamilya. No, ang mga bata lumalabas na sa tahanan, hindi na masaya sa loob ng tahanan, nag-a-adventure na at the age of 12, 10, 12, 14, 15. Hindi na sila masaya doon. Pero ang tunay na nagmamahal ay ang mga magulang, kapamilya lang, tunay na magmamahal sa akin. Pero hinahanap nila ang kasiyahan ay sa labas na. Bagong kaibigan, bagong barkada, bagong adventure, mga bagong tuklas na mga bagay na ginagawa ng mga kabataan. Pero ang lahat din ng yon ay mga balon na walang tubig. At kapag nahulog ka sa balon na walang tubig, yun nga ang mapanganib, kapahamakan ang naghihintay. Kaya ngayon, sinabi na ito ng ating Panginoon Diyos, noong una pa man, sa lumang tipan pa man, na sinabi niya, dalawang kasamaan ang ginawa ng aking bayan. Iniwan ako na bukal ng tubig ng buhay. Para lang gumawa ng mga balon na wala naman tubig at hindi nagkakatubig magpakailanman. Eto ngayon, ang bagong tipan. Lahat ng tao, gaya ng ating sinabi, ang hakbang niyan ay gumawa ng kasiyahan sa buhay. Hanapin ang kasiyahan ng buhay. Ang kanilang mga lakad ay parang masiyahan. Pero, kung gagawin nila ito na hiwalay sa kalooban ng ating Panginoon Diyos, mga balon na walang tubig ang kanilang ginagawa. Sapagkat ang tunay na balon ay nasa ating Panginoon Diyos. At nasa ating Panginoon Kristo ang tubig na buhay. Hindi na natin kailangan gumawa ng balon. Siya na ang nagbibigay. Sabi nga, babalong ang mga ilog ng tubig na buhay mula sa loob at hindi na mauuhaw magpakailanman. Nang ibig sabihin nun, hindi na nga tayo mag-a-adventure. Hindi na tayo maghahanap
sapagkat naibigay sa atin ng ating Panginoon yung tinatawag na tubig na buhay. Kaya dahil dito, kung ginawa ito ng ating Panginoong Kristo sa mga sumasampalataya sa Kanya, may purpose ngayon ng buhay. Tayo ngayon ay ang mga instrumento ng ating Panginoon, ang mga ilaw sa sanlibutan. At yung tunay na ilaw, gaya ng sinasabi sa Romans chapter 8, verse 19 to 21. Na sinasabi roon, ang sanlibutan, ang maniyas na pagmimiti ng sanlibutan, ay naghihintay sila ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Hindi lang basta anak ng Diyos. Hinihintay nila yung tinatawag na magbibigay talaga sa kanila ng kapunuan ng buhay. Magbibigay talaga sa kanila na maibsan ang pangungulila ng kanilang kaluluwa. At ang mga saksi na magpapatotoo ay ang mga anak ng Diyos. At ang gagawin naman ng mga anak ng Diyos, dadalhin sila sa ating Panginoong Kristo, sapagkat ang Panginoong Kristo ang nagbibigay ng buhay. Ang ating Panginoong Kristo ang nagbibigay ng tubig na buhay. At ang ating Panginoong Kristo, siya ang naggagawad nito sa bawat isang lumalapit sa Kanya. Hindi po tayo, hindi rin ako, kundi itinuturo ko lamang sa bawat tao na sila'y lumapit sa ating Panginoong Hesus, magkasundo sila, mag-usap sila, sapagkat ang tinanggap ko, hindi ko maibibigay sa inyo. Maibibigay ko lang sa inyo kung paano ko natanggap. At kung paano ko natanggap, ito'y walang iba, kundi ang paglapit sa Panginoong Kristo. Kaya ang ating mga mensahe po, focus tayo, lahat ay ang paglapit sa ating Panginoong Hesus. At kapag tinrabaho tayo ng ating Panginoong Hesus, siya ang magbibigay sa atin ng kapatawaran, siya ang magbibigay sa atin ng kalayaan, ganap na kalayaan, siya ang magbibigay sa atin ng banal na espiritu, ng kagalakan at katuwaan, siya rin ang magbibigay sa atin ng purpose ng buhay. Marami pang mga bagay tayo makikita sa bagay nito. Pansamantala, ito muna yung ating pinag-aaralan. Andito na tayo sa tinatawag na purpose, layunin ng buhay, sa aklat ng Isaiah chapter 57 verse 15. Ang sabi ng banal na kasulatan, siya na tumatahan sa mataas na dako, ang kanyang pangalan ay banal. Kasama niya roon yung may mga pagpapakumbabal loob, na may pagsisising loob, na bumubuhay din daw na nagpapakumbaba at may pagsisising loob. Nang ibig sabihin, ang kasama ng banal doon sa kataas-taasan, mga taong nagpakumbaba, mga taong may pagsisising loob. At itong mga taong may pagsisising loob daw, na nagpapakumbaba din daw, ay bumubuhay din daw sila ng mga may pagsisising loob na may pagpapakumbaba. Bagamat hindi sila ang bumubuhay, kundi ang ating Panginoon Diyos. Pero sila ang mga instrumento ng ating Panginoon Diyos. Sa mga bagay na ito, mga kapatid, sa ating Panginoon, harinawa na unawaan natin. Kung napapagkilala natin unang babaeng Samaritana, kung ano ang kaloob ng Diyos, siyempre buhay na walang hanggan. At kung napapagkilala naman natin ang ating Panginoon Kristo, siya ang may hawak ng buhay na walang hanggan, at siya ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Lahat na natututo sa Ama, inilalapit sa ating Panginoon Kristo, sapagkat ang Ama hindi nangako ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na walang hanggan, ibinigay niya sa ating Panginoon Kristo, at ang Panginoong Kristo na tumubos ng ating sala, siya ang may karapatan at may rights na magbigay ng buhay na walang hanggan sa sumasampalataya sa Kanya bilang manunubos. At dahil dito, kung ibihingin natin ito sa ating Panginoong Kristo, ang buhay na walang hanggan, ang ibibigay daw niya sa ating tubig na buhay. Sapagkat meron pang mga dakilang layunin ng ating Panginoon Diyos sa buhay ng bawat isang sumasampalataya sa Kanya. At sa pamagitan daw ng tubig na buhay, tayo ay maging mga saksi ng ating Panginoong Hesus dito sa ibabaw ng lupa. Gaya na sinabi niya sa kanyang mga alagad sa Acts chapter 1, tatanggapin niyo ang kapangyarihan ng Espiritu Santo pagdating sa inyo, at kayo'y magiging saksi ko sa Judea, sa Samaria, at hanggang sa kahuli-hulihang hangganan ng sanlibutan. Ang ibig sabihin, ang pagiging saksi, pagmamalasakit natin sa ating kapwa. Hindi lamang tayo. Hindi tayo papayag na tayo lang ang tumanggap nito, kundi ito ay ipapahayag din natin sa ating kapwa
sila ay tatanggap din ng biyaya kapag nakipagkasundo sa ating Panginoon Kristo. Maybe sa susunod natin yung pag-aaralan. Pansamantala, ito ang nais sa atin ng ating Panginoon. At tayo po ay maging useful, maging makabuluhan ang buhay natin sa ibabaw ng Panginoon. Muli, pagpalain tayong lubos ng ating Panginoon Diyos sa kanyang kapurihan magpakailanman sa ngalan ng Panginoon Jesus. Amen.